Good evening po lahat. Kumusta? Good evening, sis. Mabuti naman, sis. Okay, good evening sa atong tanan, mga igsoon. Good evening po. Good evening po. Evening sa atin. Iluhim nga balaan, dalaygon ka sa walay katapusan. Unang una sa tanan, aba. Pasaylo ami sa mga dili maayo nga mga nauna, buhat, sa mga nasulti, aba. Sa mga nangaging mga oras, adlaw, sa mga kinabuhi. Kami, aba, naghanyo kanimo sa imong kaluoy nga kami imong untang pasayloon. Diin kami nakalapas, dili takos ang ayan sa mga tubangan. Now tabang ikaw magaputli sa mga singkasig gunahuna. Diin ang among mga katuyuan mao pagsunod sa imong kabubuton o nasayod ka aba sa kadako sa tinguha sa mong kasing-kasing. Di na mo kang pahimutaan, mo kang simbahon, mo kang himayaon ning orasa. Kami aba mo salig mulaom nga na kanimo ug ang imong kaalam ug kahibalo amo nga gihangyo aba nga ikaw unta magpadala niini sa matag usa karon nga ni adinhi nga magapatalingog sa mga mensahe nga among pagahisgutan, hinaot nga motisok ini sa among mga kasing-kasing gunahuna nga amo unta nga kini nga maikinabuhi aron na kami magpadayon makapaghimaya diha sa imong balaan ug dalaygon nga ngalan. O ginaot aba na matugkad sa mga kaigsuunan ang tinuod nga gugma sa pagbuhat ug pagkamatarong ug masabtan ang tinuod nga gugma diha sa pagpangalagad nga na kanimo. Ing tanan namong itugyan ug among isalig diha lamang kanimo aba ug among gipangayo ang imong mga guidance ning orasa diha sa balaan ug dalaygon mong pangalan na imong gihatag sa imong bugtong anak. Din kami imo nga mabantayan ug imo kami nga panalanginan sa pangalan ni Misaya Yahawasyai nga among manluluwas. Yada. Iyada. Amen. Iyada. Iyada. Okay. Nanata sa Mateo Kapitulo 10, may igsoon, kuha ko na sayo. Opo. Start na po tayo. Pakibasa, Brother Rex, sa ating. Sa Matthew chapter 10, verse 1. Tinipon ni Misaya Yahawasyai ang 12 alagad at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang mga pangalan ng 12 apostol. Si Simon na tinatawag ding Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, si Felipe, si Bartolome, si Tomas, si Mateo na maniningil ng buwis, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadyo, si Simon na makabayan at si Judas Iscariote na nagkanulo kay Misaya Yahawasyai. Sa verse 5, ang 12 ito'y isinugo ni Misaya Yahawasyai at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga Hintil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip, hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sabayanan ng Israel. Humayo kayo't ipangaral na malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin at linisin ninyo ang may mga kitong at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng pera, maging ginto, pilak o tanso. Sa inyong paglalakbay, huwag din kayong magbaon ng pagkain, bihisan, pampalit ng sandalyas o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat na tumanggap ng mga bagay na kanyang ikabubuhay. Okay. Sa Bisaya, ingong Padre Megsoon, gitigom ni Yahawasyai o ni Misaya ang iyang ang napulog duha ka tinun-an o gihatagan niya sila gahom sa paghingilin sa mga daotang espiritu
sa pag-ayo sa tanang sakit. Mo ni daw. Oh. Sakit ug balatian mao kini ang mga ngalan sa napulog duha ka apostoles. Una si Simon, naginganlag Pedro. Simon po, ito yung pong pangalan ni Apostol Pedro. Ngunit siya po ay binansagang Pedro. Ito pong Pedro, i-recap ko lang, ang Pedro po ay ito po ay ang nangangahulugan ng bato. Kasi ang salitang Pedro galing sa salita ng Greek na Petra na nangangahulugan bato. At sa English at sa Hebrew ay Iban. At sa Aramaiko ay Kefa. Okay. Ang Kefa po ay Aramaiko at ang Hebrew ay Iban or Ibin. So ito po yung apostoles na kung saan binigyan ng authority na mamuno, binigyan ng susi. Si Simon na tinatawag na Pedro. Petra. Ngunit pagdating sa English, naging Peter. Pagdating sa Bisaya, sa Tagalog, nagiging Pedro. Wala na ang Pedro na katawagan na siya ay bato, nagiging nagiging nawala at naging pangalan na. Walang kahulugan. Ug ang iyang igsuon nga si Andres, si Santiago ug ang iyang igsuon nga si Juan, mga anak ni Zebedeo. Itong si Pedro, Shimon ay mayroong kapatid, Andres. So dalawa itong magkakapatid na kung saan tinawag ng alahayam upang magiging apostol. At ito yung dalawa rin, si Santiago. Ito pong si Santiago mga kapatid, para sa kalaman ng lahat, ito po si Jacob. Ito po yung medyo corrupt na translation ng pangalan dahil ang salitang Santiago sa Hebrew ay Jacob. Ngunit ang Jacob na salita ay mayroon ng translation na Jacob sa Old Testament kung tawagin. So itong Santiago ay napakalayo ang translation na ito dahil nagiging James sa English. Ngunit mayroon ng translation sa salitang Jacob, ginawa nilang Jacob. Ngunit pagdating sa New Testament, mayroong apostol na nagngangalang Jacob sa Hebrew, ngunit ang kanyang pangalan sa English ay James. So medyo ito. Kaya medyo tayo sa sa Hebrew, may kailangan natin ng konting background or tingin-tingin ng konti para medyo malaman. Kasi minsan yung mga pangalan ay mga may kahulugan. Kaya dapat din nating pagtuunan ng pansin nang makita natin ang mga kahulugan sa pangalan. Itong mga si Santiago at si Juan ay mga anak ni Zebedeo na mga anak ng kulog. Ito yung anak sa kulog. Okay. Si Felipe o si Bartolome, si Tomas o si Mateo. Ito pong si Tomas, ito po yung hindi naniniwala to see is to believe. Very known po ito na kung saan naniniwala lang siya kung nakikita niya ang sugat ng Misaya, hindi siya naniniwala na nabubuhay. Itong si Mateo, base sa mga komentary at mga scholar, itong si Mateo ay na isang hanay ni Levi. Isang Levita. Dahil sa kanilang naatasan siya na taga-kolekta ng buhis ng Israel noon, ngunit under sila sa government, under sila sa pamumuno ng Roma. Okay. Si Santiago nga anak ni Alpeo. So dalawa ang Santiago, dalawa ang James. Kasi po ang Jacob na pangalan, ang Jacob na pangalan sa Hebrew is very po yan. Sikat ba? Na kung saan marami pong nagngangalan yan. Og si Tadio, si Simon, may dalawang Simon na Patriota, og si Judas Iscariote. Yung Judas na Juda po ito, na kung saan ito po yung nagiging kasangkapan upang maisagawa ang prophecy sa mangyayari sa buhay ng Misaya. So dalawang Simon at dalawang Jacob, dalawang Santiago. Ito po yung 12 disciple. At kung mapapansin natin mga kapatid, marami pong pangalan dito na hindi natin nakikita sa mga writings. Walang mga nasusulat, Brother Rex. Karamihan dito ay makikita nating sulat itong sina
Mateo, Santiago. Santiago, Bartolome, at itong dalawa, si Lucas at saka si Marcos, ay parang wala dito. Wala. Hindi apostol. Oh. Mga Greek po ito na mga manunulat. So, malinaw po ba? Si Santiago, o si Marcos at saka si Lucas ay wala dito. Napapansin niyo po ba? Opo. Yes. Okay. Magpatuloy na po tayo. Verse 5. Gidala ni Yahushua, gidala ni Misaya ang napulog duha ka apostoles uban ni ining mga pahimangno. Ayaw kamo pag-adto sa kayutaan sa mga dili Hudyo ug sa mga bisan unsang lungsod sa Samaria. Ito po, i-correct natin. Ang inutusan kasi una na huwag silang magpunta sa ibang bayan o sa ibang sabihin na natin ibang mga tao. Ang inuna po yung mayroong kautusan. Hudyo po, ito po yung member ng pananampalataya ng mga scribe o sabihin na nating biktima ng iskriba at ito pong mga grupo ng Hudyo ay naniniwala na sila po ay secure dahil sa tinuturo ng mga iskriba. Kaya ito ang nire-rescue, pinapa-rescue ng Misaya during sa panahon ng mga apostoles dahil sila po ang biktima na kung saan inaakala nila sa kanilang application at sa kanilang pananampalataya ay tama na talaga, Brother Rex. Dahil Torah, kautusan, at nabudol-budol, in short. Nabudol-budol po itong Hudyo. At kung ating titingnan po mga kapatid, ang salitang Hudyo po, dito po nagpapatibay na ito po ay pananampalataya. Dahil alam po natin, sa lugar ng Israel ay hindi po Hudyo ang mga tao. Hindi po Hudyo lang, hindi po mula sa tribo ni Judah. Kasi kung mapapansin natin, mayroong mga Levita, yung mga Benjamites, mayroong yung Samaritan po, part po yun ng 10 tribes of Israel. Kaya yung mga nagtuturo na ang naabutan lang daw ng Isaiah is tribe of Judah, mali po yun. Dahil marami po tayong nakikita na nagmumula sa ibang triba at nakikita natin dito sa New Testament kagaya na lang ng mga Levita na nagiging pare. Okay. So ang Hudyo na salita, iyan po ay pananampalataya. At nag-claim sa kanilang sarili na sila ay secure sa harap ng alahayam dahil nandiyan na sa kanila ang kautusan at ang inaakala nila ay ang pawang katotohanan talaga ang kanilang pinamumuhay ayon sa Torah. Ngunit sila pala ay nabudol-budol ng mga scribes. Okay. Verse 7, lakaw kamo og isang yaw nga nagsugod na ang paghari sa Elohim. Inutusan po itong 12 disciple na ipangaral at sabihin, imantala na ang paghahari ng halayam ay nagsisimula na. At mayroong instruction na dito sa ibabaw, dito sa itaas, ang sabi, huwag kayong magpunta sa mga lupain ng mga hindi Hudyo. At ito po ay inunawa na huwag magpunta sa lupain ng hindi Hudyo, Brother Rex. Inunawa na bawal daw sila magpunta sa lugar ng outside Israel. Kasi ang inakala nila, ang buong Israel ay pagmamayari ng Hudyo. Ngunit lilinawin ko po, kung i-analyze natin, ito po ay tumutukoy sa mga taong mayroon ng pananampalataya at nag-aakala na sila ay maliligtas. At sinabi ditong huwag magpunta sa kahit anong lupa ng mga Samaritan. Ito pong instruction na ito para sa akin analyzation po is dito lang po na sa time na ito. Dahil ito po yung unang misyon ng apostol na kung saan within Israel lang muna sila at ang inuna nila syempre yung victims. Priority yung victims. Nakuha niyo po ba mga kapatid? Ang victims po ang inuna dito. Kumbaga sa rescue, ang Misaya yung pinaka-team leader ng rescue in spiritual. Ang
inutos niya sa mga disciple na i-rescue una ang mga biktima. Grabing pinsala sa pag-iisip. Grabe yung manipulation ng scribes doon sa kanilang pag-iisip. Kaya unang pinarescue ang Hudyo. Hindi po ito Hudyo na mula sa tribo ni Juda lang. Pananampalataya po ito. Dahil sila po ay nag-claim na sila ay ligtas na. So, ang instruction na ito, lilinawin ko kasi ang iba, bawal. Ito po ay nagiging bersikulo ng ibang mga pilosopo na inakala nila na bawal daw ang mga 12 apostle na mag-preach, mangaral doon sa ibang lahi o sa ibang lupain dahil sila ay exclusive for the Israel. Di ba, Brother Rex? Tama. Pero kung ating mapapansin, kinalaunan, medyo pag yan ang ating ibibigay na pangunawa dito sa verse na ito, mismong ang Misaya, na-contradict niya kung ganyan na natin ito pag-unawa. Dahil mismong isang babaeng Samaritan ay kanyang sinabihan patungkol sa kanya na siya ay Misaya. At mismong mga Romano ay pinuntahan niya. Mismong mga taga-Galili, pinuntahan niya. So, hindi po tama na unawain natin na talagang itong instruction na ito is pang matagalan. Hindi po. Dahil kung mapapansin natin sa huling kabiling-bili ng Misaya doon sa Matthew chapter 28. 28 po ba yun? Verse 18 na sinabihan niya, umayo kayo sa buong sanlibutan at gawin yung disipulo ang buong sangkatauhan. So, dito lang to during Yung panahon lang yan. panahon na ito dahil kinakailangan na ma-rescue yung mga biktima ng mga eskriba. Hello po, okay po, naunawaan niyo po ba? Opo. Opo. So, ang sabi dito sa verse 6, adtua hinuon ninyo ang nangawala nga karnero sa nasod sa Israel. Ito na po. Pinapunta sila sa mga nawawalang tupa sa bansang Israel. At this time kasi sila yung inuna. Sila yung unang pakay ng pagpunta ng Misaya. Sila yung first priority. Dahil sila ay nabudol-budol ng scribes. Lakaw kamo og isang yaw nga nagsugod na ang paghari sa Elohim. Ayuhan ninyo ang mga masakiton. Banhawa ang mga patay. Hinloi ang mga sanglahon. O ginginli ang mga yawa. Okay. Ito po kung ating titingnan, Brother Rex, ito po kung iliteral natin ay bihira po ito kasi bago pa po sila. Kung inutusan na po sila na gagawa ng mga milagro. Pero kung ating i-analyze, ito po ay pwede nating unawain na inutusan sila na papagalingin yung may mga masakit, may mga sakit. Kung unawain natin, yung sakit, hindi lang po yun intended sa physical, pangangatawan, kundi sa ating spiritual. Yun po siguro ang utos din ng Misaya. Kung ating i-analyze, na papagalingin yung may mga sakit sa spiritual. Kasi victim po sila ng pangangaral ng iskriba, kaya may sakit sila in spiritual. Kasi sila yung unang pinapuntahan. So, spiritual itong sakit na pinapuntahan sa kanila. Kung physical man ito, pwede rin. Pero ako po ay pabor sa intindi o sa pangunawa na ito po ay spiritual. At sabi dito, buhayin ninyo ang mga patay. Kung sinabing buhayin ang mga patay, ilagay natin sa spiritual, patay na talaga ang spiritual na pangunawa nitong mga Jewish or sabihin na nating the lost sheep of Israel at this time. Kasi nabibilog ang mga pangunawa nila at nabudol-budol po sila sa pananampalatayang pinangungunahan ng mga iskriba. So patay ang spiritual nila, kailangang buhayin. Kaya kaya pinapuntahan sila na unang pinarescue ng rescue team ng ating Misaya at mga disipulo. So binuhay ang utos. Unang utos, pagalingin ang may kasakit. Pangalawa, buhayin ang mga patay na espiritual na pangunawa. At pangatlo, hinloi ang mga sanlahon. Okay, ito po yung pangatlo. Anong hinloi?
linisin. Oh, linisin. Linisin niyo yung may mga kitungin, yung may mga kitong. Defiled. O yung mga defiled, okay. Ito po yung inuutos na pangatlo. Linisin or i-purify ang mga kaluluwa na kinikitong or mga tsaraat kung sa Hebrew. Mm. Tsaraat, yung mga natsatsaraat, yung mga mga kaluluwa. Kaya tapos hinginli ang mga yawa. Papaalisin yung mga demonyo. Okay. Ito yung pang-apat na utos. Sige. Nakadawat na kamo nga walay bayad, busa panghatag kamo nga walay pangayog bayad. So sa aking analysisyon, ito talaga is spiritual itong apat na utos. Ito po yung spiritual na sakit ng mga Hudyo na biktima ng mga scribes and Pharisees dahil sa maling katuruan. Kasi sinabi dito sa verse 9, kung i-analyze mo, kung ito'y natanggap ninyong walang bayad, ipamigay ninyong walang bayad. So, spiritual talaga. Para sa akin, spiritual ang usaping ito, mga sakit na ito. Verse 10, ayaw pagdalagbag sa inyong pagpanaw o ilisan, sandalyas o sungkod. Wala sandalyas to? Ayaw pagdalagbag sa inyong pagpanaw o ilisan, o sandalyas o sungkod, ang mamumuo angay hatagan sa iyang kabuhian. Mm-mm. Okay. Sa kanilang misyon, inuutos sa kanila na hindi sila magdala ng bag, pera, at bihisan at yung anong sungkod, authority? Tungkod, yung depensa kasi dati ang kultura nila, magdala talaga ng sungkod, lalo na't lalaki. So, may sinasabi dito na yung yung gumagawa ay kailangang bigyan sa kanyang dapat na tumanggap sa kanyang ikabubuhay. Okay. So ano to? Ganito din kung papansinin natin yung instruction diyan, huwag kayong magdala ng mga bag o pera. Sa susunod na mga chapter sa ating pag-aaral, sinabi naman ng Misaya na magdala kayo ng sandalyas, bag. Parang naulit o nabago yung instruction niya. Doon mababasa natin sa susunod na mga chapter. Ibig sabihin pala, itong panahon lang pala nila, dito sa kapanahonan nila ito, yung instruction, yun lang. Ngunit sa susunod na instruction ng Misaya, iba din. So, kumbaga, ang nakikita kong analysis dito, Brother X, upang subukin itong mga Hudyo na ito na nagmamalaki na sila ay mayroong Torah. Kung tunay na sila ay mananampalataya at yung Torah ay nasa puso nila, kanilang bibigyan itong mga inuutosan ng ating alahayam. Parang ganon. Para matest yung nila, yung pinagmamalaki nilang pinamumuhay nilang kautusan. So, ganon po. Parang sinusukat yung pananampalataya ng bawat isa. Kahit hindi na pwedeng sabihan pa o hingian pa, ngunit sa pamagitan ng kanilang pananampalataya o na-taste ng mga apostoles. Dalawa ang ating nakitang view po dito. Yung manggagawa, hindi pwedeng humingi. Kasi yun ang makikita na hindi pinapadala eh. So, hindi siya pinadala, so hindi rin siya pwede manghingi. Walang sinabi, hindi pwede manghingi. Pero kung titignan mo yung kabilang side, kung siya ay talagang may pananampalataya sa Elohim at siya ay tumatagos sa kanyang puso ang Torah, kanya na itong ipinamumuhay, ay hindi na dapat sabihan pa. Parang ganun, Brother Rex. Kumbaga, gawin mo yung part mo, kung ayun nasa loob mo, din gawin ng manggagawa ang kanyang part para sa ikabubuti. Kumbaga, diwa sa diwa ang mag-uusap, kasi kung Torah ang lahat ng nasa ating diwa, sa ating isip, ating layunin, ay
makikita mo yan kung anong pangangailangan ng isa at ano ang gagawin din natin para sa kanila. Parang ganun, parang hindi man tayo puro gulong, ngunit aandar tayo para magpatuloy ang biyahe. Parang Oo, ganon. ganyan. So, hindi dapat sabihin na natin kung kasi maraming sabi Brother Rex sa mga naraanan kong mga katuruan na kung mayroon daw ganito pagsasama, kailangan daw kuno na mayroon talagang financial support. Oo. Which is, that is reality talaga. Mayroon dapat Oo. para sa pagpapatuloy. Pero ganito, ginamit ito ng karamihan, kaya nasakyan ng hindi magandang na kaganapan. Na sabihin natin, doon na ang Abuse. abuse at doon na rin pumasok ang pag-aaway dahil ganito, ganyan ka, ganito ka, ganito ka. Doon po kumikilos minsan ang kalaban. Dahil ang mismong kalaban natin kasi ay sarili natin eh. Kasi ang utak ng tao, ang pag-iisip ng tao, nakadivision yan. Good and bad. Ikaw yung nakakakita sa loob ng pag-iisip mo at ikaw ang magdi-decide kung ano ang gagawin mo. Kung ikaw ay merong pag-ibig sa Torah at inaral mo yung Torah at alam mo kung ano ang dapat gawin at maramdaman mo kung anong ikabubuti sa'yo, mag-decide ka doon sa part ng mabuti. At alam natin, yung mabuti, part yun sa Torah at kalooban yun ng Ama. Pag itong negative, part ito ng demonyo at ito ay negative side talaga. So, maraming nagsasabi na hindi daw makakatayo ang sako kung walang laman. Ayan po ang nagiging kaya kailangan daw may maglalagay ng laman para makakatayo ang isang sako. Ngunit ang nakikita ko dito, Brother Rex at mga kapatid, ang gusto kong mangyari na kung saan pag-ibig lahat ang umiikot. Pag-ibig lahat ang umikot. Yung pag-ibig na pag-ibig talaga, lilinawin natin yan. Yung pag-ibig talaga ang umiikot na kung saan ikaw ba na nakatingin sa pangailangan ng kapatid mo, hindi ka na pwedeng maghintay pa na hingian. Okay, example na lang, mayroon kang kapatiran, mayroon kang kaibigan, mayroon kang kasama. Tapos, mayroon kang kapasidad na tutulong. Kung ikaw tunay na isang mabuting tao, hihintayin mo pa ba na lalapit yan sa iyo at hihingi? Kasi ang tao ngayon, yun sabi, ba't di man humingi? Hindi rin binigyan. Pero dito sa pananampalataya, ang nakita ko po, hindi na dapat kung talagang ang Torah ay naisulat sa ating mga puso't isipan. Wala nang manghingi at wala na rin hihingan. Kumbaga, serban po tayo lahat. Tama. Serban po tayo lahat. Kung ano yung kapasidad mo na kayang itulong sa kapwa mo bilang servant, kasi iniisip mo yung sarili mo, servant, na naaayon sa kapasidad ng kakayanan mo upang makakatulong ka doon sa nangangailangan mong kapatid. At ikaw naman din kapatid, nakikita mong pangangailangan niya. Ganon din. Para bang, tama ba yung term na getting to know each other na lang? Ganon mga kapatid. So tuloy, napako tayo dito. Okay, sa verse 11. Saan mang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan at kayo ay tumuloy sa bahay niya habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga nakatira doon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong pagpapala. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo iyon. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa. Okay. 11 tayo, no? Sabi pa dito, Bisaya version, inigabot ninyo sa usa ka lungsod o balangay. Pangita kamog tao nga moabi-abi kaninyo.
ito po ay lungsod po ito ng mga mananampalatayang Hudyo. Oh. Kung ating titingnan yung taas nito, nung nasa taas na verse. So, pagdating daw sa isang lungsod o barangay o balangay o tribo o sabihin na nating village, hanap ka ng may mag-i-entertain sa'yo. At sinabi, ug magpabilin ka, ug pabilin uban kaniya hangtod nga mubiya kamo ni adtong dapita. Kumbaga talaga ito'y mission talaga. Dahil kung pagdating mo doon, kung sino yung tatanggap sa'yo, manantili ka doon hanggang matapos yung oras o panahon ng mission ninyo. No? Parang ganyan. Verse 12, inigpadayon ninyo sa usak ka balay, ingna ang tagbalay, ang kalinaw mag-uban ka ninyo. May instruction talaga specific. Nung nakahanap ka na ng mag-entertain sa'yo, tatanggap sa'yo, nung dinala ka na sa bahay niya, pagpasok mo sa bahay niya, hindi talaga sinabi na hintayin mo pa na ikaw ay yayain na dito matulog. So baga, ang nakikita natin dito, kung talagang tunay na mga mananampalatayang mga Hudyo nasa tama pa yung kanilang pananampalataya, siguro ugali ng mga tunay na mga Torah observant noon, bakit ito ang sinugo ng Misaya kasi na pag mayroong bisita, pinipigilan ba na dito ka na matulog kasi ganyan siguro ganyan talaga siguro yung kaugalian ng mga ating mga sinaunang mga ninuno ng mga mananampalatayang hindi pa nakurap ang kanilang pag-iisip at kanilang pananampalataya. Kasi bakit ganito pag i-analyze mo ganyan eh. At napapansin ko, Brother Rex, ang ganyang kaugalian ay dito yan sa usually Bisaya talaga, marami dito sa atin na pag nagpunta ka, sabi, dito ka na maghapunan. Huwag ka muna dito na tayo matulog. Alam mo yung gano'n, para Kadalasan sa Bisaya yan. kadalasan po ganyan na dito sa ugali. atin, pag Abi-abihon. maabi-abihon ba, pag sinabi, sige, kumain muna kayo, maghapunan kayo. Tapos, matapos mo maghapunan, usap-usap, pagkatapos na darating na yung medyo, uwi namin kasi may pa kami sa bahay. Ang reply ng taga-bahay, taga ron, magsasabi talaga yan. Normal yan sa atin sa Bisaya. Dito na pala kayo matutulog. Normal yan. So, kung makikita mo yung senaryo dyan at yung kaugalian ng mostly Bisaya, hindi sa itinitaas natin yung bangko ng mga Bisaya, kundi talagang reality yan at atin yang na-observe hanggang ngayon, mayroon yan. Yeah. Agree po ba kayo dyan? Yeah. Agree, bro. Yan. Napapansin ko yan eh. Kagabi lang doon kami sa Karkar sa kanila Brother Arboy. Sabi talaga ng kanyang mama ni na Brother Rex, huwag na kayong umuwi, gabi na, dito na kayo matulog matapos kami maghapunan. Hindi, uwi kami, dito na kayo matulog, bukas na uwi. Bukas ninyo nakunin yung multicam ninyo. Kaya naalala ko ngayon yung kumbaga ito yung hinahanap na karakter ng Misaya upang ites ang pananampalatayang Hudyo na dinatnan niya sa kapanahunan niya. Ites niya ba kung existing ba talaga yung pag-uugali ng mga kanilang mga kaninuan. Dahil kung papansinin natin sa mga nagkaraang mga delivery natin, si Amang Abraham, ganyan din ang ugali. At si Lot, at si Jacob, kaya kung papansinin natin yung si Jacob, yung anghel ay patungo ng umalis, hindi pumayag si Jacob, kaya hindi niya pinayagan na umalis na hindi nagbigay sa kanya ng blessing. Pagpapala, So, mga ugali talaga ng mga ninuno natin ng mga Hebreo. So, sayang isa itong matibay na ebidensya na kung i-trace natin yung ugali ba, yung kultura ay mahahanap natin doon sa ating mga patriarchs. So, pero mahirap na mag-claim. At least andun yung ugali, nakikita natin, nati-trace natin dyan sa kasulatan na yung ugali ng mga patriarchs ay existing sa atin dito, most sa atin sa mga Bisaya. So, isa yung patunay na hindi haka-haka na tayo'y angkan ni Abraham. At katibayan nga niyan, tayo'y mga tuli. Yada. So,
ito yung hinahanap ni Messiah nung inutusan niya ang mga 12 apostles na kasi rescue, yan sinasabi ko kanina sa itaas, ito po yung first rescue dahil sila po itong unang biktima. Grabe ang pinsala sa pag-iisip. Grabe yung mental damage ng mga Hudyo. Kasi na talagang napinitreat sila ng kalaban ng mga scribes. So sila itong nirescue at hinanapan sila sa kaugaliang ito. At ito yung naging istorya. Okay. Sabi dito, og pabilin uban kaniya hangtod nga mobiya kamo ngadtong dapita. Inigdayon ninyo sa usa ka balay, ingna ang tagbalay, ang kalinaw maguban kaninyo. So, parang password po ito. Kung Hebrew po ito, ano po ito? Shalom Aleichem. Peace be with you. Ano ba yan? Tama. Shalom Aleichem. Sabihin mo, sabihin mo natin shalom. Pwede na yon kasi yung shalom, Peace. malawak yon. Malawak. So, Peace. password ito. Kasi kung naalala mo, Brother Rex, dati, pag tayo, dito lang nababago nung naano tayo sa, dito ba, sa Operian. Kasi hindi sa inaano ko yung pinagdaanan naming pananampalataya. Ang password namin, pag kami po nagkikita, shalom talaga. Shalom. O pag mag-adjourn po ang pag-uusap, shalom talaga. Shalom. At ganoon din naman ang ating ngayon, shalawang, pero hindi na masyadong hindi na masyado talagang nabibigyan ng ganun kung gaano ba kahalaga. Pero karamihan po dapat pag nagkita tayo, ito po yung aral ha. Pag nagkita tayo, nakapasok tayo sa bahay o nagpapasok tayo ng isang bisita, i-welcome ninyo, sabihin nyo shalom. Kasi ito po yung hinanap ng Messiah sa katangian ng mga Hudyo. Nung pinapuntahan niya ng rescuer, yung mga first disciples, first na batch o 12 disciples, yung foundation ng disipulo. Okay, verse 13, kung mudawat kaninyo ang tagbalay, ibilin kanila ang inyong panghinaot sa kalinaw apan kundili, bakwiah ang inyong panghinaot. So kung pagpasok niya doon at nagpakilala sila na gano'n siguro na dito dito tutuloy at ang sabihin kalinaw maanak ano ba yan pagkasabi sa Hebrew? Basta shalom or ano yan. Ang kapayapaan ay sumasa inyo magpakailan man. Parang ganon ang sinuutos ng Messiah na sabihin. Pero pag hindi daw tatanggapin sila, yung bungad na kanang sinasabi na shalom, aleichem, babawiin daw. So, dito po natin maa-analyze na bakit may pababawi? Siguro dito din na atin yung sinabi ng Messiah ba kung do into others what others want to do into you. Yan. Kaya kung hindi tatanggapin, bawiin. So, kung ating i-analyze, ang dala po ng mga apostol na ito is solusyon ng kanilang karamdaman. Kung sila man ay kinikitong ang kanilang espiritual, ang ilang kanluluwa, kung sila man ay mga patay ang kanilang espiritual, lunas po ang dala ng apostol. Itong shalom na sinasabi ng apostol, pag ito po ay tinatanggap nila ang apostol sa kanilang pamamahay at pinapatuloy, mahihil po, gagaling po ang sakit ng kanilang espiritual. Kumbaga siguro, mabubukas ang kanilang diwa na ito. Kasi pag ang kasunod na instruction dito ng Messiah, sabihin man daw na malapit na, nagsimula na ang paghahari ng Messiah. So, kung sabihin natin paghahari ng Messiah, kung ano yung katuruan ng Messiah, ipapapasok doon sa Hudyo na yon. So, ang parang matanggap nila yung lunas, tanggapin nila ang apostol na kumbaga rescuer sa kanilang kinalalagyan. Pero pag hindi nila tatanggapin, hindi ipagpapatuloy na ibigay ang gamot. Kasi ipapabawi. Nakuha ko nyo, na-gets ninyo mga kapatid? Ganda. Opo. Sa Bisaya ba? Walay pinugsanay. Ito po na pag
hindi tinanggap, hindi ipipipilit. Oo. Hindi nila matatanggap ang shalom, yung peace, yung magandang balita. Sabihin na natin yung lunas ng kanilang karamdaman, yung lunas ng pinsala, ng iskribat parasyo, ng mga naninira sa kanila. Dito din natin makukuha ba yung ano ng Misaya, gusto talaga niya ang kumilos ng lahat ay dahil sa pag-ibig. Oo. Dito po, kasi naging issue yan pag-ibig. Ang gusto ng Misaya dito, ano to nag-echo? Hello? May nag-echo po. Okay na. Okay na? Okay, kung mapapansin natin mga kapatid, ang utos ng Misaya dito is i-exercise yung pag-ibig talaga. Oo. Tinanggap mo, ang dala pag-ibig kasi yung dala is katotohanan, Torah, pag-ibig yun. So, pag hindi tinanggap, bawiin. Huwag ipilit. Hindi ibig sabihin nung binawi, wala ng pag-ibig ang apostol. Oo. Focus po tayo dito ng konti para maunawaan ninyo. Hindi ibig sabihin na hindi nung binawi, binigay na. Shalom, aleke, peace, be with you. Pag hindi sila pinapatuloy, babawiin yon. At dahil ba binawi, ang ganon, masasabi na natin, ang mga apostol ay walang pag-ibig. Hindi na lang sinabi, hinayaan na lang sana doon. Kasi ang pag-ibig is maunawain. Hinayaan na lang sana doon. Parang ganon. Pero hindi ganon ang instruction ng Misaya, bawiin. Bakit ipababawi, Brother Rex? Kailangan bawiin. Bakit? Hindi naman papakinabangan. Hindi naman tinanggap. So kung iiwan mo doon, ibabasura lang yon. Ganun po. Pag nakita mong ibabasura man, pag nakita mong ibabasura, huwag mo nang ipilit. Kaya kung makikita natin yung instruction sa mga kasunod na chapter, mayroong sinasabi doon, huwag mong ibigay or naraanan na natin yung mga banal na bagay doon sa mga aso at baboy. So, ang hindi mo pala pagtanggap sa katotohanan, pag hindi mo tinanggap ang katotohanan dahil ang akala mo nasa katotohanan ka na, yan po talaga. Kasi kung alam mong wala ka sa katotohanan, tatanggapin mo talaga kung hanap mo ang katotohanan. Pero dahil ang inaakala ng mga member ng Jewish pananampalatayang Hudyo, ay ang inakala nila ay secure na nasa katotohanan 101%. Ganun po. So, hindi na tinanggap. So, kung makikita mo, ikaw ngayon, bilang tayo sa ating kapanahunan, pag nakita mo na walang chance po na tatanggapin at this time, huwag mong ibigay. Kunin mo. Huwag mong ibigay. Huwag mong ibigay yung pagod mo. Huwag mong ibigay. Hayaan mo. Pero hindi ibig sabihin, wala kang pag-ibig. Malinaw po? Ganda. Clear. Malinaw. O kung ana ay dili mo dawat o dili mamati kaninyo itaktak ang abog sa inyong tiil ug biyai ang ilang balay sa lungsod. Ito po mga kapatid. Pag hindi daw Tinanggap. mamati, hindi nakikinig. Pag hindi daw nakikinig, yung sandal ng apostol, ano ba itaktak? Mga Tagalog, ano ba ang mga Bisaya na marunong magtagalog? Ano ba yung itaktak? Ipagpag yung mga sandalyas, yung mga tsinelas. Ipagpag yung tsinelas doon sa pintuan ng bahay. Doon sa bahay ng taong hindi tumatanggap. Ipagpag. Pag ipagpag, tapos ka aalis. At ang sabi dito, pag naipagpag, verse 15, hinumdumi kini sa adlaw sa paghukom, mas maluoy pa ang iluhim sa mga tao sa Sodoma o Gomora kaysa mga tao ni Aining lungsura. So, napaka-kakilabot po. Dahil pag hindi pala tinanggap,
at ipinagpag ng apostol ang kanyang sandalyas doon sa pamamahay na yon o doon sa taong yon mismo, ay ang sabi ng kasulatan during sa pagdating daw sa day of judgment, mas may chance pa daw na maliligtas ang mga taong namamatay sa Sodom at Gomora. So, kung i-imagine mo gaano kasama ang Sodom at Gomora, grabe po yung kasamaan ng Sodom at Gomora. Di ba po? Correct. So, grabe. So, grabe ang kasamaan ng Sodom at Gomora, pero pag hindi mo tatanggapin ang katotohanan, ang pag-ibig, ang Torah, ang magandang balita na itinatama ang katuruan, pag hindi mo tinanggap, mas masama ka pa sa taga-Sodoma. Clear po ba tayo dyan? Yan nga. Dahil kung papansinin natin, yung Sodoma at Gomora, hindi binigyan ng pagkakataon na may mga taong pupunta doon upang mag-aral, mag-preach sa mga tao doon sa Sodoma at Gomora. Kaya hindi sila binigyan ng pagkakataon na malaman na may magpaalam sa kanila. So, nagets ko yung ano mo. Kumbaga, tama nga, kahit nga masama yung mga tao doon sa Sodoma, dahil wala man tayong nababasa sa kasaysayan ng Biblia na pinadalhan sila doon ng sabihin na nating mensahero, preacher, upang ihayag na nalalapit na po, nahukman ang lugar na ito, tapusin ang alahayam dahil sa kasamaan ninyo. Wala pong nag-warning. Diretso po na nagpadala ng nagpapaulan ng apoy at ang iniligtas ay si Lot. So, mas masama pa talaga ang hindi maniwala. pag hindi ka naniniwala sa katotohanan, mas masama ka pa kaysa taga Sodom at Gomora. Dahil kung i-analyze natin yung pagpagpag ng sandalyas ng apostol, yun po ay ang curse. Di po ba? Ganda. So, hindi pala, kung titingnan natin, yung ginagawa ng apostol, kung titingnan mo, parang sinarhan niya, nasa authority niya ang kaligtasan or sabihin na nating future ng isang Hudyo na yon na hindi siya tinatanggap kung ipagpag niya ang sandalyas niya. Talagang masasara ang kanyang tsansa or sabihin na nating nanganganib ang kanyang kaluluwa sa pagdating ng judgment. Parang ganon. Wala response. Parang ganon, di ba? Yeah. So, anong makikita nyo sa mga apostol? Walang pag-ibig, mayroong pag-ibig. Meron. So, kung titingnan natin mga kapatid, hindi pala puros na lang, lahat ay sinasang-ayunan. Kung ikaw ay lingkod ng alahayam, hindi lahat ng inaakala ng mga tao na mabuti at yan ay gawa ng pag-ibig ay tama na. Dahil po kung titingnan natin, sasabihin mo, kung nandyan ka sa time na yan, kung talagang Christian mindset ka, sabihin mo, wag naman, bigyan natin ng chance. Wala po tayong karapatan na mag-judge. Pag-ibig ating pairalin. Pag-ibig ating pairalin, wag mong ipagpag sandalyas mo. Follow the instruction of King Yahweh. Yan. Protect the truth. Protect the truth. At kunting libadura po ang kinakailangan lang upang aalsa ang buong masa. Yan po ang ating babantayan. Kunting libadura lang ang kinakailangan at ang buong 1 kilong harina o 2 kilong harina aalsa dahil sa kunting libadura. Kaya kung alisin mo yung libadura, hindi nangangahulugan na wala ka ng pag-ibig. Tama. Ganda. Kung titingnan mo, masasaktan ba ang tao na papagpagan ng sandalyas ng apostol? Masasaktan o hindi masasaktan? Siyempre. Hindi man siya masasaktan mo, hindi man niya alam ang ibig sabihin nun. During that time. Insulto yun eh.
Pinagpag mo yung sandalyas mo kasi ngayon kahit hindi pa natin alam pag may Usapan pa nagpunta rin. sa bahay mo, pag nagpapagpag ng sandalyas paglabas niya, Ibig sabihin, madumi ang bahay. madumi ang bahay mo. Correct. Correct. Tama. Insulto po. Ugalian Tama, na tama. sugat ng sandalyas bago pumasok ng bahay. Hmm. Tama po. So, Iniwan niya yung dumi niya doon. po, nakaka-insulto. Kahit hindi natin ibase sa biblical. Ngunit yan po pala ay biblical. Kaya, hindi lahat ng iniisip natin na tama at ekspresyon ng pag-ibig ay tama na. Yan po ang pauna ko sa inyo. Okay po, tuloy po tayo. Verse 16. Okay. Sa verse 16. Tingnan ninyo, isinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Kaya't maging matalino kayong gaya ng ahas at maamo na gaya ng kalapati. Parang mga tupa. Sinugo ang apostol doon na sinugo sila parang mga tupa doon sa mga asong gubat. Sino po itong mga asong gubat? Ito po yung mga Hudyo na namanipula sa katuruan ng iskriba. Alam mo naman, pag isang tao na manipula at iba ang katuruan, subukan mo pasukin ang ano nila. Real talk. Subukan mo pasukin mag-comment ka doon sa post nila. Di ba lalamukin ka? Totoo hindi? Tama. Totoo yan. At yung pagtitipon la, subukan mo, di ba? Buti lang, may buto ka pa paglabas mo. Papatayan. Di ba? Reality po yan. Balatan talaga. So, talagang ano po ang inuutos ng Ama. So, dahil sa ginawa ng scribes, yung mga tupa parang naging asong gubat na dahil sa katuruan na namanipula sa kanilang mga isipan. Kahit Hebreo ka pa, basta't ikaw ay manipulated, delikado yan. Dahil bakit? Kunting libadura nakakapagpaalsa ng buong masa. Tama. 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 Tuloy bro. Okay. Sa verse 17. Mga alagad ko, mag-ingat kayo sapagkat kayo'y darakpin at isasakdal sa mga Sanhedrin. Hahagupitin kayo sa kanilang mga sinagoga at dadalhin kayo sa mga gobernador at mga hari nang dahil sa pagsunod ninyo sa akin upang magpatotoo sa kanila at sa mga hintil. Okay? Babalikan ko itong may karugtong pa pala yun kanina. Yung sinabing be wiser than the serpent. Be humble like a dove. Parang ganon. Okay. Ito, nabigyan din ito ng maling pag-unawa ng iba. Sabi nila, gamitan din natin ng ano ba yung lansis? Marunong o Ano yung lansis? Yung mga Bisaya na marunong mag-Tagalog. Unsa ng lansis? Laang. Ganun ba yun? Parang ganon. Pero yung Tagalog term, yung lansis, Mhm. kami nandong. Bingo mo din na, may narinig kasi ako na, ay, gamitin din natin ito para sa, kasi, be wiser than the serpent. Gamitan daw kung ano ba. Tatapatan natin yung kanilang example na lang ganito. Mayroong isang mama, nagpunta ng Luzon. Ito example mayroong isang mama nagpunta ng Luzon. At during sa kasagsagan ng COVID, bro, Rex, kasagsagan ng COVID, isang mama nagpunta sa Luzon. Tapos wala siyang matibay na papilis o travel reason ba? Marang rason. Bakit ikaw pupunta sa Maynila? Humanap ng paraan yung kanyang contact doon sa Luzon. Tapos binigyan siya ng ID ng binigyan siya ng ID ng pastor.
Part of the Binigyan siya bulldog. ng ID ng pastor. Kahit hindi siya pastor. Budol na siya, bro. Ha? Parang budol-budol pa rin. Oo, Nanginlang yun. Strict nga sa Tagalog, Brad Rowie. Ano? Strict nga sa sa English. Strict. Oo, ba? ginamitan ba? Oo, trick. Oo, parang ganun. Ah. Yung mama na yon, hindi pastor, binigyan ng ID ng pastor. Dahil ang pastor ay mayroong apur. Mm. Ay, iwan ko anong meaning ng apur. Authorized person to travel. Parang ganun. Mm. Parang ganun. Mayroon siyang apur. Dahil ang pastor pwede makakapaglipat-lipat dahil yan po ay minister. Mayroon siyang ministry. Parang ganun. Pero hindi pastor. Mm. Iyon po ay isang ugali ng panlilinlang. Na hindi to na pala. Linlang sa Panlilinlang. Tagalog. Nung Orbitan. panlilinlang na yun, nung question ko na, nung question ng isang mama, ang panlilinlang na yon, nung question ng isang mama na, uy, bakit natin gagawin to? Hindi naman ako pastor. Mm. Sabi, hindi bro, kailangan natin yang gawin. Sinabihan ng kanyang kontak, hindi kailangan natin yang gawin dahil be wiser tayo than the serpent. Napaisip ako, ganito ba ang interpretation ng be wiser than the serpent? Sige na lang. Mm. Sa madaling sabi, yung kasinungalingan, tinumbasan ng kasinungalingan din. Mm. Yung pagsisinungaling, ang ginawang solusyon, pagsisinungaling din. Tama ba yon? Oo, ang pagsisinungaling, tinapatan ng isang kasinungalingan. Oo. Pero para sa akin, Nungaling na. Yung analyze Nagsinungaling ko. ka din. nung Dagdag. inanalyze ko yung kwento na yon ng isang mama na yon, napaisip ko, hindi tama to. Dahil mali Mali talaga. Mm. At nakita ko pa na ang sabi ng mama, narinig ko yung sabi ng mama, bakit ba kailangan nating gawin to? Sabi, yan lang ang tanging paraan. Magpanggap tayong ganyan upang magawa natin ang mabuti. Sabi natin kalooban ng Ama, sabi ko. Sa pamamagitan ng kasamaan, gawin ang kalooban ng Ama. Okay kaya to? Mali. Sige na lang. Wiser than serpent. Dahil nung umalma ang mama, ang sabi, yan bro, ang application ng verse na we need wiser tayo than the serpent. Yes. Kaya madaling sabi, mas masama ka pa sa serpent. So sa mas madaling sabi, dahil ang ginawa ng serpent ay pagsisinungaling, tinapatan mo ng sinungaling ng mas matindi pa sa kanyang pagsisinungaling kasi nalusutan mo, mas sinungaling ka pa sa serpent. Parang ganon. Sinungaling pa sa serpent. Tama. Correct. Tama ba yun? Kaya yun po ang iniisip ng mama. Sabi ng mama, hindi to tama. So, yan po ang aral mga kapatid ng Be Wiser Than the Serpent na hindi po yan ang solution or interpretation ng Be Wiser Than the Serpent. Ito po ang sa akin. Ito po yung sa amin or para sa atin na interpretation. Kung kinakailangan na Be Wiser Than the Serpent tayo, hindi sa tumpangan natin or tapatan natin yung masama, kundi labanan natin doon sa katapatan natin sa Ama dahil si Ama ang kikilos para sa atin at makikilala po tayo na wiser tayo dan sa kanila dahil sila po ay under sa authority ng Ama. Wala po silang magagawa. Iira lang po at tunay po na ma-apply natin ang wiser than the serpent kung ikaw ay tapat, nananatili at nagiging aware, nagiging vigilance na nagmatyag, nagbantay sa paligid mo. At huwag mong pipapayagan ang kahit anong nakikita mo na pwedeng magiging libadora sa gitna ninyo. Ada. Yada. Yada. Okay po. Verse 17. Pagbantay ka mo, kay may tao unya nga mudakop ug mudala kaninyo ngadto sa hukmanan ug latuson kamo nila sulod sa ilang mga sinagoga. Sinong gustong maging teacher dito?
Me. Sino gusto teacher? Ba't ang iba Natatakot ayaw? Natatakot sa palo eh. Ako. Ikaw lang, Okay. ikaw lang. Ako bro, kung bibigyan ng pagkakataon. Ayan. Samahan nyo naman kami. Andito na kami sa lugar. Andito na kami sa No retreat, no surrender. sabi na natin, sa posisyon. Papaluin kami kaya pakiusap po mga kapatid. Cooperate po tayo. Hanggang Cooperate po. kamatayan, bro. Samahan kita. Yan ang meaning sa akin ni Rabay. Salamat, Yada. Aba. Yeah, cooperate po Salamat, tayo mga kapatid. Yada. Please. Yada. Kasi, dito, kasi ito po yung, ano po ito eh, sabi ko kay Brother Rex eh, exercise na tayo Brother Rex. Dahil darating talaga ang araw. Sabi ko sa kanya, Brother Rex, ang nangyayari ngayon, ang paghahagupit ng mga, panghahagupit noon is physically. Hahagupit, sabi ko kay Brother Rex. Pero ngayon, okay tong sa atin Brother Rex, kaya ang panghahagupit nila, social media. Maninira ng puri sa atin, okay lang yan. Sabi ko kay Brother Rex. Pero, tinakot ako ni Brother Rex siya. Hindi, mangyayari talaga yan. Sabi ko, sige, exercise tayo para mabilis tayo tatakbo sa bundok. Yung mga kapatid, sa totoo lang, sa ginagawa namin, ginagawa natin bilang tao po at bilang ordinaryong tao, mayroon po akong takot. Pero sa takot ko po, dahil sana may takot ako sa loob ko, tinutulak po ako sa takot ko kaya't ako naging matapang. Da. Marami pong hahagupit. Kabilat, kaliwat kanan, hagupit sa pagkatao. Nagsisitayuan ngayon, critics ko eh. Critics ko noong ako'y Christian, nag-message sa akin. Abomination daw yung teaching ko. Critics mula sa Judaism. Ano daw? Ano nagabaan? Nagabaan daw ako. Ano yung nagabaan? Mirisi? Ano yun sa Tagalog yung nagabaan? Mga Tagalog. Karma. Nakarma daw ako. Nakarma. Nakarma daw ako dahil naloko ako. Bumalik ka na lang. Sabi nila, nakarma ka na, bumalik ka na lang dito sa amin. Nakarma ka na, hindi mo pa na hindi mo pa na-prove na walang spirit na nag-guide sa'yo. Yun ang sabi. Nakarma daw ako. Tapos, yung OHC pa, yung pinagmula natin, grabe pa yung critics, pinatay-patay ako. Tapos yung ngayon, huling alsa, walang pag-ibig. So, iwan, kung mayroon mang pagkakamali, basta ako I protect the truth. Yada. 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 Eda bro, Yada, bro. Yada. No retreat, no Verse surrender 19. na ka. Sa verse 19. Sa pagkakataong iyon, huwag kayong mabahala kung ano ang inyong sasabihin o kung paano kayo magpatotoo sapagkat ito'y kusang ipagkaluloob sa inyo. Hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Okay. Undad una kamo sa hukmanan, ayaw kamog kabalaka, unsa inyong isulti. O unsaon yung pagsulti kay inag-abot na sa panahon, hatagan kamo sa angay ninyong isulti. Ito po yung pangako ng Misaya sa kanyang 12 apostles. Verse 20, kay ang mga pulo nga inyo unyang isulti dili inyo kundili iya sa espiritu sa inyong amahan nga magsulti pinaagi kaninyo. Ito po. Wag daw tayong mabahala pagdating ng araw pa sa ating mga sasabihin. Dahil magsalita tayo hindi sa ating sarili, kundi magsalita tayo naaayon sa Ama. Yada. Ngayon, Yada. ito maraming gumagamit nitong verse na to eh.
Marami. Sabi, ay, hindi tayo magsasalita sa ating sarili. Nagsalita ako naaayon sa kalooban ng Ama. Paano mo, ngayon bilang tayo nandito, paano mo ma-determine o malalaman na ang kanyang sinasalita ay kalooban ng Ama? Kasi maraming nag-claim na verse na to. Maraming nag-claim. Bilang isang mananampalataya, ano ang view na dapat mong mapapansin na siya ay nagsasalita na naaayon sa kalooban ng Ama at hindi sa kanyang sarili? Naka-pattern sa Bible, bro. Sa nakasulat. Nakapatay sa Torah. Bro, Torah. nagsasaad ng katotohanan at ipinapamoy ang katotohanan at nasa Torah palagi. Yun po. Yan po, mga kapatid. Yan po ang mga makikita natin na naka-align sa kalooban ng Ama ang kanya, hindi kanyang sarili ang kanyang sinasabi. Kaya ingat po kayo sa salitang pag-ibig. Bitag yan. Bitag po yan. You have always to balance. Bitag yan. Kasi ang kapahamakan pupunta dito, ang kanyang dadalhin is peace. Peace daw. Pero ang peace causes dissolution. Yes. Kaya yung pag-ibig, dalawa yan. Siyempre, dalawa. Pag-ibig sa kasamaan at pag-ibig sa katotohanan. Pag-ibig sa kasinungalingan at pag-ibig sa katotohanan. Pag-ibig sa Ama at pag-ibig sa kasamaan. Demonyo. Paano mo makikita na yung pag-ibig na yan na sinasabi ay mula sa Ama? Dahil kahit sino, pwedeng mag-angkin na mula ito sa Ama ng pag-ibig. Yes po. Pwede po mag-angkin kahit sino. Mga pastor nang galing natin iba't ibang relihiyon. Kung Christian lang ang magsasalita, wala nang dadaig. Oo, grabe. Pag-ibig ay grabe. Pero ang tanong, yung pag-ibig ba na yan ay pag-ibig na may pagsunod at may pagmamahal sa Ama at nagpapakita ng mga gawa upang sundin ang kalooban ng Ama? Yan po. Nawala. Nag-relax po. Akala kasi umingay kasi mayroong nagkarat. Ano yung nagkarat? Po, na-mute ko na. Okay po. Verse 21, Brother Rex. Sa verse 21, ipinagkakanulo ng kapatid ang kanyang sariling kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak at lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapatay ang mga ito. Napupuutan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Itugyan sa mga tao ang ilang kaugalingong mga igsoon aron patyon ug mauusab kini ang buhaton sa mga amahan ngadto sa ilang mga anak. Ipagkaluno ang mga nasa katotohanan sa sarili nilang kapatid, sa sarili nilang ama. Makigbatok usab ang mga anak sa ilang mga ginikanan ug ipapatay sila sa ilang mga anak.
Pag yung ang mga magulang naman ay nasa katotohanan, ganun din ang mangyayari, ipagkalunodin at ipapatay dahil sa katotohanan. Verse 22, dumtan kamo sa tanang tao, sa tanan, tungod ka nako, apan maluwas ang mulahutay hangtod sa katapusan. Ito po yung realidad. Dumtan kamo sa tanang tao. Ano ba yung dumtan? Kapuputan. Kapuputan po kayo sa lahat ng tao. Dahil sa akin. At yung akin, hindi po yun, ito po yung na-misinterpret ng mga Christian dahil sila daw ay nanampalataya ni Jesus Christ. Sila po ay kinapuputan. Kaya pinipersecute daw sila. Mali po yun. Dahil nung sinabi ng Misaya yan, kinapuputan dahil sa kanya, dahil ang Misaya ay nagtuturo sa Torah or sabihin na nating itinama niya ang katuruan. Kaya nung sumama sila sa katuruan ng Misaya, nung tamang pangunawa, ay kinapuputan sila ng kanilang mga mismong kamag-anak. Ngayon, hindi natin sinasabing kiniklaim natin yung sitwasyon. Baga, nasa linya tayo at inaral natin yung katotohanan. Hindi natin kiniklaim na tama talaga. Kumbaga ngayon ay inaral natin sa kalooban ng Ama at sa grasya ng Aba, sa habag ng Aba, sa tulong ng Aba. Mayroon po tayong kinorek, tinatama. At dahil dyan, maraming nagalit. Halos lahat. Yan po ang reality. Pag mag-stand ka sa katotohanan, marami talaga magagalit sa'yo. Ano-anong issue ang ibabato sa'yo? Tama. Kahit yung pinaka-close mo na kamag-anak. Tama. Close friend mo. Pinagkatiwalaan. Basta Tama yun. tatayo ka sa katotohanan, kakalabanin ka dyan. Tama po. Kahit kapatid mo. Yan po ang reality. Verse 23. Okay, verse 23. Kapag inusig kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Tandaan ninyo, bago ninyo mapuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, darating na ang anak ng tao. Ang sabi dito, pag kayo daw inusig, sila, nung inutusan sila, nung anang Misaya, lipat sila ng ibang lungsod. Pag inusig na naman, lipat na naman ng ibang lungsod. Hindi pa maiikot ang buong lungsod, darating na ang anak ng tao. So baga, rescue na sila. Ano man yan? I-rescue ng Misaya ang mga apostol. Baga, di pa babayaan. Verse 24. Verse 24. Walang alagad na nakakahigit sa kanyang guro at walang aliping nakakahigit sa kanyang Panginoon. Sapat ng matulad ang alagad sa kanyang guro at ang alipin sa kanyang Panginoon. Kung ang ama ng sambayanan ay tinawag nilang Beelzebul, lalo nang lalaitin nila ang kanyang mga kasambahay. Ito po mga kapatid, ang naunawaan ko po dito, ang pinatutungkulan ng Misaya na hindi mahihigitan ang mga nagawa niya or sabihin na natin hindi mahihigitan siya, ngunit matatapatan or malilibil, makakalibel. Ngunit hindi makakahigit. Tama po ba yung pagka-Tagalog ko? Mapapantayan. Hindi makakahigit ang estudyante sa kanyang maestro. Ngunit kung siya magsisikap, siya po ay makakapantay. Tama po. Ganon din ang isang alipin sa kanyang amo. Pero kung titingnan natin, sa realidad, mayroong mga amo ngayon. Sa realidad ba? Sa
ngayon sa ating buhay sa physical. Yung may mga amo na nahihigitan sa kanilang mga trabahante noon. Or sabihin na natin, 'di ba? Mayroon talagang ganyang mga istorya. Tama po ba ako? Tama po. At yung maestro, sabihin na nating teachers, mayroong estudyante na nakakahigit talaga sa teacher. Tama po ba? Tama po. Kasi yung teacher lang. Tama. Tapos yung estudyante niya naging abogado. Saan ba ang mahigit doon? Higit talaga. Ngunit Nahigitan bro, hindi nahigitan. Hindi po yan ang pinatutungkulan ng Misaya. Dahil ang usapin po dito yung pag-uusig. Kasi ang kadalasan po ito, ginagamit hugot-tapal, in-apply sa lahat ng aspeto. Hindi naman tiningnan yung senaryo ng istorya. Kaya kung ihambing natin doon, ay hindi talaga realidad ang sinasabi ng Misaya. Oo. Pero hindi po yan ang pinatutungkulan ng Misaya, kundi ang magiging sitwasyon natin sa ating paglilingkod. Kung siya'y inuusig, usigin din tayo. Kung siya'y tinangkaang patayin, tatangkaan din tayong papatayin. Kung hinagupit siya, hahagupit din tayo. Kung siya ay pinatay, posibleng patayin din tayo, which is nangyari yan sa mga apostol. Apostol Pablo. At kung tatawagin siyang demonyo, prince of diablo, ay ganun din tayo. Nangyari na ba yan sa atin? Oo, Cain. Tinawag akong Cain, tinawag akong demonyo. Medyo malapit-lapit ng konti. Demonyo din daw. Doon, sa Hong Kong. So, hindi po pala dapat natin yan ikakabahala. Or hindi na din dapat ikakasaktan ba? Dahil kung i-analyze natin, yan po ay ang mga matitibay na ebidensya na nandito po tayo at nakaapak po tayo sa mga yapak ng ating maestro. Yada. Ibig sabihin, followers tayo. Followers tayo. Dahil nasa atin ang mga nagaganap sa kanilang mga buhay noon. At kung atin talagang pag-iigihan ng ating paglingkod, kung sila ay nahagupit noon, ay mahagupit din tayo. Kung sila ay pinalo, mapapalo din tayo. Sino bang mag-teacher sa inyo dyan? Para ihanda na yung katawan. Yung malakas tumakbo. Yung malakas tumakbo, requirements sa teacher. Hindi na requirements ang magaling magsalita. Malakas tumakbo, malakas pangangatawan. May dadanasin. Advertise lang yan mga kapatid. Ngunit yan po ay nalalapit sa katotohanan. Dahil yan po ang sinasabi. Kung atin daw pagsisikapan, ating malilibilan natin yung, mapapantayan natin yung ginagawa ng Misaya. Which is, siya ay nagpakamatay para sa lahat. Which is, ginawa yan ni Esteban. At ng ibang mga apostol. Kaya, mali talaga yung bunot, tapal, yung ganong istorya, ginawa sa ibang binunot at nilagay sa ibang usapin. At nagiging maganda kuno ang istorya dahil hindi mangyayari, hindi ka makakahigit sa iyong master. Hindi naman ganun. Ang sinasabi ng Misaya, yung sarili niya at tayong mga sumusunod sa usaping persecution. Yun po, wag po nating ihambing doon sa pag-aaral at sa pamumuhay dahil ay hindi talaga tatama dahil mayroon talagang mga estudyante na hihigit sa kanilang maestro. Yan po ang katotohanan. Ibang martial art, natatalo lang kanilang mga guro. Oo. Doon po yun, nakapokus yung ganong usapin, nakapokus po yun sa buhay ng Misaya at sa followers na kung saan mapapantayan lang natin ang ginawa ng Misaya na magpapakamatay dahil sa katotohanan. Ngunit hindi hihigitan dahil siya po ay napaka taas po ng kanyang level sa paglilingkod sa Ama. Perfect po siya. Pero kung pag-iigihan daw, mapapantayan. Yan po
exclusive po dyan sa usaping pag-uusig at sa pagsunod ng Misaya. Ang usaping yan patungkol sa master at saka sa alipin at saka sa maestro at saka estudyante. Malinaw? Opo. Sa verse 26, kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di nalalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim ay ulitin ninyo sa liwanag. At ang ibinubulong ko sa inyo ay inyong ipagsigawan sa lansangan. Ito naman, ginamit din ito, bro. Ginamit din ito sa maling sabi, busayaw kamog kahadlok sa mga tao. Walay tinaguan nga dili mahibaw-an. Ug walay sikreto nga dili mabutyag. Bakit? Ito po'y ginamit nila na kahit ano daw ang itinatago mo, mabubunyag talaga. Totoo naman. Pero ang ganitong verse, po yun, dahil kung titingnan natin ang sitwasyon noon, dahil sa takot ng mga mananampalataya noon, ang kanilang pagsunod sa Misaya, tagtago-tago muna sila. Baga di sila lantaran. At yung mga hindi pinangaral ng Misaya sa kanila, hindi muna nila pinagsasabi. Natatakot sila. Ngunit ang sabi ng Misaya, darating talaga ang araw na isisigaw nyo yan sa daan. At darating ang araw na isisigaw, yung sinasabi ko sa dilim, isisigaw nyo sa liwanag. Napakalayo minsan ang bunot tapal ng mga ngaral eh. Matutuwa ka minsan, napakalayo ng bunot tapal. Hindi binasa ang buong talata. Pero minsan tumama din naman. Dahil sa kasi marami kung napapansin niyo mga kapatid, marami ngayong umalis sa pananampalataya ng iba't ibang sekta. At imagine niyo ito po reality po ito. Yung maraming umalis sa pananampalataya ng iba't ibang pangkaturuan, pero yung kapamaraanan paano magturo, yun pa rin. Gumagamit ng concordance, gumagamit ng ganong estilo, buno tapal, ganun pa rin ang ginagawa. Hindi inaral chapter by chapter. Kaya hindi nauunawaan, patuloy ang kalituhan. Kaya itong sa ginagawa natin mga kapatid, hindi sa pagbubuhat natin ng ating sarili. Ito po yung pinakasimpleng pamamaraan upang maunawaan natin ang istorya at ma-analyze natin ang totoong nangyayari at ibig ipakang intindi ng mensahe. Okay? Sa verse 28, huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang alahayam na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Kung tingnan mo yung istorya mula kanina hanggang ngayon, ito po yung mga advice ng Misaya sa mga apostol na sinugo niya. Pero pagdating sa mga ngaral, hugot dito, tapal doon, hugot dito, tapal doon, nawawala ang bersikulo na yan, ginagamit sa ibang usapin. Hindi na ipaunawa ang buong buod ng istorya, bakit nasabi yan. At yan ang pagkakamali ng nakikita ko sa kakalipat-lipat ko ng mga mga kapatid, sa kakalipat-lipat ko ng mga sekta. Pag nakarating ako Trinitarian, ganun ang style, buno, tapal. Paglipat ko naman, ganun pa rin. Lipat, ganun pa rin. Hanggang salas. Dito sa nagtestimonyo ako, ito na talaga ang last. Ito na talaga ang katotohanan. Ganun pa rin ang style. Hugot dito, tapal doon. Kaya sabi ko, ako na, by chapter ko ito aaralin. Nalilito na ako sa inyo. Ayaw ko nang sumama ng kahit sino. Yun po ang nangyayari. At yun din po ang sagot siguro ng panalangin ko, Brother Rex, na kung bibigyan ako ng alahayam ng pagkakataon na iparating yung mababang libilang na pangunawa. Na mababang libilang na pangunawa upang maunawaan ang Biblia, ay pangarap ko at dalangin ko sa Aba na maiparating at ma-share ko sa mga tao. Dahil ito mga kapatid, iniisip ko kasi ganito yung logic ko eh. Kasi dati,
halos mga tao, wala pa ito kasing mga doctorate, wala pa yung mga pag-aaral na yan, wala pa. So, ang Biblia pala, hindi kailangan ng doctorate degree upang unawain. Isinulat po at ang konsepto ng Biblia, ginawa po ito upang maunawaan ng pinakamababang level. Kaya, hindi kayo magtataka na ang mga mababang level na tipong konsepto ng pag-uunawa ang tumatama. Dahil dinisinyo po ang Biblia sa mababang level upang maunawaan ng karamihan doon sa pinakababa. Upang ang lahat po ay makakaunawa. Dahil kung ang mababa ay nakakaunawa, lalo na yung mataas. Ngunit, ginagawa ng mga nangungurap sa ating pag-iisip na kailangan ng mataas na antas ang umunawa sa Biblia. Kaya ang mga mabababa, hindi na nag-aaral dahil nawala ng confident. At yung mga matataas na mga serpent, ginagawa nilang pinapahirap nila ang pag-unawa at hindi na nag-attempt ang mga mabababang pangunawa, konsepto ng pag-unawa, kaya hindi talaga naunawaan. At yun ang pinananalangin ko, na sa mababang uri ng pag-unawa, kung ma-share ko, nang maunawaan, maibalik ang tamang konsepto, paano unawain ang Biblia sa mababang antas lang, mauunawaan po. Simple lang. Unawain nyo na may kautusan at sa mababang paraan, chapter by chapter. Kung nagbasa ka ng nobela, huwag kang diretso sa tunga, huwag kang diretso sa gitna. Kung nanood ka ng movie, may side A, may side B, huwag kang diretso sa side B. Unahin mo yung side A nang maunawaan mo ang buong istorya ng movie. Ganun po. Simple. Ngayon, sa panahon ngayon, tinatanong na kung anong credibility mo. Graduate ka ba ng Bible School? Graduate ka ba ng Bible School? Para kapag tayo ka ng ganun. So, napaka po. Yan po ang nakikita ko. Kaya gusto ko sabihin sa lahat, babang level po ang kinakailangan. Bumaba po kayo sa mababang level upang maunawaan ang Biblia. Dahil dinisinyo po ito sa pinakamababang pangunawa upang maunawaan ng karamihan. Naniniwala po ba kayo? Yada. Yada. Sulat yan mga mababawang libin ng mga tao. Ang nagsulat nito sina Pedro. Mga walang pinag-aralan. Mangingisda. Mangingisda, manginhasay. Kaya napakasimpleng unawain po. Mababang level ang gamitin natin. Simpleng pangunawa, unawain ang buong chapter. Basahin ang buong chapter, i-analyze ang buong storya. Simple. Mauunawaan natin. Unawain natin sa pamagitan ng kautusan at ma-apply natin na hindi po tayo nag-rely sa ating own understanding. Dahil Torah po ang ginagamit natin, kautusan, yung kautusan na yan ay nagmumula sa Ama, kaya masasabi mong hindi ka nag-rely sa iyong sariling pangunawa, nag-rely ka sa Ama dahil inunawa mo sa pamamagitan ng kautusan. Amen. Okay. Sa verse 29. Hindi ba't ipinagbibili sa halaga ng isang salaping tanso ang dalawang maya? Gayunman, kahit isa sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa, kung hindi kalooban ng inyong Ama. At kayo maging mga buhok ninyo'y bilang niyang lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. Ng Aba, sabi ng Aba, huwag tayong matakot. Kaya sabi ng mga scholar, more than 5,000 promises at Bible. More than 5,000 promises. At naniniwala po ba kayo, natutuparin niya ng Ama? Opo. Yada. Yada. Basta. Tutuparin niya ng Ama, basta. Sundin natin ang kalooban niya. Yada. Ito ang totoo. At yan po ay ang ating ini-establish ngayon sa ating pananampalataya. Dahil magaling ang tao magsagot. Naniwala po ba kayo sa promise ng alahayam? Yes! Yes. Pagdating ng piitan, ay kailangan nating i-apply ang wiser than the serpent. Kain na lang ng baboy. Kain na lang ng baboy. Dahil wiser than the serpent at mawawala lang sa paligo. So, yan po mga kapatid. Delikado pag hindi natin nauunawaan ng tama. Sa verse 32.
Ang sinumang kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ngunit ang sinumang ikahiya ako sa harap ng mga tao ay ipapahiya ko rin sa harap ng aking ama na nasa langit. Ito, unahin ko. Christian view. Sabi ng Christian mo, yung huwag kang mahiya, ipangaral mo ang pangalan ng Jesus Christ dyan sa gitna, sa daan, sa bus, Palengke. sa palengke, sigaw mo dyan na walang ibang pangalan maliligtas ang tao. Yun po ang kanilang view. Parang tama din. Maganda rin. Pero sa atin ganito dapat eh. Huwag kang mahiya, sabihin mo sa kaibigan mo, hindi na ako kakain ng baboy. Dahil alam ko ang katotohanan. Yan po ang application na hindi mo kinahiya ang Misaya. Dahil ang Misaya is a living Torah, siya po ang buhay na kasulatan at itinama niya ang kahulugan. Kaya pag sinabing hindi mo siya kinahiya, kahit anong parte ng kasulatan, sa harap ng mga kaibigan mo, kung ikaw ay nasa ano ka na, sabihin mo, hindi ako kakain yan, hindi po ako gagawa niyan dahil in a nice way, sabihin natin. Nang sa ganun, naipakita natin na hindi natin ikinahiya ang Misaya sa harap ng mga tao. Ganun po ang sinabi niya sa kanyang mga apostol. Huwag kayong mahiya. Kasi kung ilagay mo yung sarili mo, doon sa panahon nila, siyempre lahat ng mananampalataya doon, Hodyo, pag sila ay sumunod sa pananampalataya ng Misaya, sila yung una eh. Sila yung nakakaiba. So, kung ano yung mafe-feel natin ngayon na tayo ibubuli, ganun din sila. Kasi yung pambubuli noon pa yan eh. Kung bubulihin ka, ngayon, lalo na noon, bubulihin ka talaga. At delikado ang pambubuli noon. Pag napatunayan, iba pananampalataya mo, batuhin ka hanggat mamatay. Patay talaga. Papatayin ka talaga. Pag napatunayan, iba yung sinasamba mo. Kaya yun ang ground ng Misaya, yun ang kanyang yun ang kanyang kaso eh, kaya siya pinatay. Dahil sa ipiniratang ng mga Hudyo na iba ang kanyang pananampalataya at siya ay abomination, kaya pinatay siya. Kaya titingnan natin, nakakatakot talaga. Kaya ang sabi ng Misaya, huwag kayong matakot, huwag kayong mahiya. Kailangan ninyong sabihin sa harap ng mga tao. Huwag niyo, kung kinahiya niyo ako, kakaya ko rin kayo. So, kung titingnan natin, pag ikaw ay nag-accept na ikaw ay naniniwala sa Ama, sa Misaya, nakakatanggap ng grasya, kung titingnan mo yung statement, walang sapilitan pero hindi mo pwedeng tanggihan. Nakuha nyo? Pag kinahiya mo, kakahiya ka daw niya. So, anong gagawin mo? Huwag ka nalang mahiya. Kumbaga, hindi sapilitan, pero wala na namang tanggihan. Yan, ipagmalaki mo ang katotohanan Yan. sa harap ng mga simpleng yung mga taong hindi mo katulad. Gusto ang buod ng Misaya dito noon sinabi niya kasi yung nangyayari noon yun na nga manipulated or hindi talaga tama yung pagkaunawa ng mga Hudyo. So ang gusto ng Misaya, huwag kang mahiya. Sabihin mo kung ano ka, anong sabihin mo kung anong klase yung nauunawan mo patungkol diyan. Huwag kang mahiya. Ngayon, ganun din sa atin, huwag kang mahiya, sabihin mo. Invite ka ng kasal, sabihin mo, pupunta ako, pero hindi ako kumakain ng baboy ha. O wag mo na lang akong alahanin. Pupunta ako doon, at wag mo na lang akong alalahanin. Huwag kang mahiya. Kasi pag nahihiya ka, pag napunta ka doon, tapos dahil sa nahihiya ka, tapos inano ka ng pagkain, baka ma-offend pa siya sa'yo. Hindi ka kumakain. Tapos, pag kumain ka rin naman, papili-pili ka ng ulam doon, ay contaminated pala yun, na-defile ka. Kaya, mas mabuti, sabihin mo na. Nang sa ganun, alam niya, hindi ka kumakain. Kung tatanggihan mo siya pagdating doon, di talaga ako kumakain. Huwag kang mag-alala. Okay lang sa akin. Dessert na lang kakainin ko. Mas mabuti na po yung nagsasalita ng tao, nagsasabi ng tama, kaysa gamitan natin ng concept na we need wiser than the serpent. Tapatan natin ang kasinungalingan dahil kailangan natin ding mali yun. Sa verse 34. Huwag ninyong isiping na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Naparito ako upang paglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina,
at ang manugang na babae at ang kanyang biyaning babae. Ayan, Brother Rex. Magandang usapin yan. Dahil ito po ay ginamit ng ginamit ng mga maraming leaders ng pananampalataya ngayon. Pag nagkagulo doon sa bahay, ito po yung verse na gamitin. Ay, sasabihin ng leaders pag nag-counsel, huwag kang mag-alala, normal lang yan na mangyayari. Kasi ikaw ay member na ng totoong pananampalataya. Kaya, basahin mo to. Diba? Sinabi dito, hindi na parito ang Misaya upang may kapayapaan. Kaya nagkagulo kayo dahil ikaw ay nasa pananampalataya na ng Misaya. Parang tama din. Tama din naman Ngunit po, ang gumagawa po dyan ng gulo, hindi po yung panig ng Misaya. Hindi po yan ang naghahanap ng gulo. Kumbaga, nagpapaubaya yan. Kasi ang instruction niya, love your enemy, ipanalangin mo. So, doon pa lang makikita mo, sila yung nagpapaubaya. Kumbaga, tayo ang nagpapaubaya. Kumbaga, yung humanap ng gulo, ang gumagawa ng gulo, ang gumagawa ng gumagawa ng kaguluhan talaga is yung hindi ka panalig. Kaya nasasabi lang ng Misaya na hindi siya naparito para sa kapayapaan dahil nagalit, dahil dumating ang kanyang pananampalataya at nakonvince yung anak, nakonvince yung mama, kaya nagkagulo. Pero ang titingnan po natin at ang ating i-apply dito na huwag na tayo ang magiging cause ng gulo. Tayo yung taga-ayos ng gulo. Hindi tayo ang uusig. Oo, hindi tayo ang uusig. Kasi ang sasabihin, ayaw ko sa inyo. Ikaw na yung matapang. Pagdating ko, ayaw ko sa iyo. Ayaw ko dyan sa inyo. Dahil hindi yan tama ang ginagawa nyo. Wala yan sa katotohanan. See? Wala yan sa katotohanan. Tapos pagdating mo sa bahay ninyo, binasag mo lahat ng rebulto dahil utos. Nasa kautosan. Ikaw ang magawa ngayon ng gulo. Nasa kautosan. Pasagin ko to. Hindi naman sa'yo. So, kailangan ng tamang pag-unawa, tamang application para hindi po malalagay na tayo yung nanggugulo. Kung nagulo man dahil sa pananampalataya, sila yung gumagawa. Hindi tayo. Hello po. Yada. Bakit ang tatahimik ninyo? Yada. Nakapokus, bro. Okay, sa verse Nanginginig 36. lang. At ang magiging kaaway ng isang tao ay ang kanya na rin mismong mga kasambahay. Ano yan? Sige, tuloy mo. Sa verse 37. Ang umiibig sa kanyang ama o ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi pumapasa ng kanyang cross at hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Okay. Ang nagsisikap na mananatili ang kanyang buhay ang siyang mawawala nito. Ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Masa nga verse? Isayo na po. Verse 37. Ang nagmahal sa iyang amahan o inahan, labaw kanako, dili takos, nga mahimong tinun-an ako. Napakabigat. Dahil kung ikaw ay magkakamali ng pagka-apply nito, sabihin talaga na priority ang pananampalataya. Bahala na yung pamilya na yan. Tama ba yan? Marami po ganitong pagkaunawa. Ay, bahala na yan. Importante, minahal natin ang Elohim with all our heart, with all our soul, with all our mind, with all our strength. Wow. Kasi yun daw ang sinabi ng Misaya. Ala ka. Yun na, isa rin ito eh. Kung hindi lang ito ang Misaya, delikado, gawin nila itong son of perdition. Oo. Dahil hindi na naunawaan to. Iba ng katuruan. Iba ng katuruan. Pero kung hindi daw, kung nagmahal ka ng yung ama at yung ina, mahigit sa Elohim, hindi ka karapat-dapat sa kanya. Pero kung titingnan mo doon, ang katuruan ng mga parasyo doon sa
susunod na mga chapter nito, ang sabi niya, bakit nyo tinuruan? Sabihan niya mga Pariseo, bakit ninyo tinuruan ang mga tao na hindi na kailangang magbigay sa kanilang mga magulang, basta't magbigay na doon sa Elohim? Oo. At ang inano ng mga ngaral nito, Brother Rex, sabi nila, pag ikaw daw ay maglilingkod sa Elohim, kailangan, ano daw, priority, pabayaan mo yung pamilya mo. Laka. Tama kaya yan. Pero kung i-analyze mo yung verse 38, sabi dito, ang dili mo pasan sa iyang cross, kung musunod ka na ako, dili takos, mahimong tinun-an ako. Buti pasabot, ibig pong sabihin, tiisin mo ang pag-uusig ng iyong mga magulang na hindi mananampalataya upang maipakita mo sa ama na mahal mo ang ama higit sa iyong mga magulang. At kung mapatunayan mo, irigalo yan sa ama sa iyo. Hindi sinasabi na kung mahal mo ang alahayam, iwanan mo ang iyong mga magulang. Wala namang sinabi. Ang sinabi, kailangan mong pasanin ang cross mo. Ibig sabihin, ang kasunod na istorya, kung mahal mo ang alahayam, kailangan mong magtiis. Kailangan mong pagtiisan ang mga magulang mo. Dahil mahal mo ang alahayam. Dahil mahal mo ang alahayam, pagtiisan mo ang mga magulang mo. Nang sa ganon, darating ang time, mauunawaan nila ang pananampalataya mo. At mapatunayan mong mahal mo talaga ang ama. Dahil tiniis mo ang sitwasyon. At sa pagtitiis mo, mangyari na matutuwa ang ama. Naunawaan niyo mga kapatid? Baka hindi ito naunawaan. Hindi maayos na pagkaka... Ganda, bro. Tama po. Yada bro, clear. Okay, 39. Ug kadtong maniguro si iyang kaugalingong kinabuhi, kawad-an niini. Apan, ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabaton hinuon niini. Ito po yung ito talaga. Yung ayaw ko munang maglingkod sa aba. Ito po yung, kung ating balikan, ito po yung tawag po dito, Brother Rex, is, ang tawag po dito ay ang bilang apostol, bilang servant talaga. Kung ikaw may calling na servant na mangangaral, tamaan tayo nito. Para ituloy na lang tayo sa baba. Sige, wag na. Plakayin natin. Tamaan tayo ng tamaan. Wag nating i-secure yung ating kinabukasan. Kumbaga, wag nating isipin, wag nating na secure natin yung ating kinabukasan. Kailangan ma-secure para masiguro naman yung ating kinabukasan. Kaya po mga kapatid, ayaw ko po na mag-ano ba ng mga ninyo, love offering ninyo, dahil ayaw ko pong mapokus ako doon, dahil hindi po talaga maiiwasan na lalo na may asawa, may anak, nagtatanong yan, paano bang kinabukasan ng ating mga anak? Ganito na lang ba tayo? Kasi kaya ko namang maghanap buhay. Kaya kong paralin mga anak ko kung maghanap buhay ako. Pero sabi ko, huwag ka matakot. Kasi ang naunawaan ko sa kasulatan, kung gagawin ko yan, para na rin akong hindi naniniwala sa kasulatan. Dahil ang nauunawaan ko, kailangan kong gawin to. At sabi niya, kung kawad-an ka o kinabuhi, mawawalan ka ng buhay dahil sa kanya, magkakaroon ka. Kaya doon po ako maasa. At hindi ko po isinisecure yung future ko or pamilya ko. Si Aba na po ang bahala. Sa atin to eh.
Di tayo kakatakas nito. Sa verse 30. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa ito'y propeta ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa ito'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. Okay? Ang tatanggap sa mga apostol, hindi tayo to, Brother Rex, sa apostol. Ang tatanggap sa apostol, ngunit hindi dahil sila ay bilang tao, kundi diretsuhin na natin, tatanggap sa katotohanan, tumatanggap sa kanya. At yung tumatanggap sa propeta, makakatanggap ng reward Nauukol sa na nauukol sa propeta. Subaga, yung pagpapala ng propeta, equal sa'yo. Ganun po grabe po yung opportunity. Kung tatanggapin mo yung propeta, ang matatanggap ng ang matatanggap ng pagpapala sa propeta ay ganun din ang matatanggap mo. Tama po ba? At yung tumatanggap sa taong matuwid, ang yung tumatanggap ay makakatanggap sa nauukol sa taong matuwid. So, kaya nga ako, Brother Rex, pag may nagpunta dito sa atin, ang una ko talagang dati pa yan, nung pa ako, sa ibang pa ako ba? Ang ugali ko talaga, pagdating ko, binigyan ko talaga yan ng tubig. Ang tubig, inom ka muna. Yan po ang ko talaga, inom ka muna ng tubig. May tubig dyan. Kasi may nababasa ko niyan sa part ng Biblia. Diyan ba yan? Sa verse 32. Okay. Tandaan ninyo, sinumang magbigay ng kahit isang basong malamig na tubig sa isa sa mga maliliit na ito dahil siya'y alagad ko, siya'y tiyak na tatanggap ng gantimpala. Natiaw mo na. Hindi po, walang masasayang. Walang alkanse. Walang lugi. Pag ang kaharap mo ay lingkod ng Ama. At pinapainom ko po yung mga pumupunta dito. Baka may propeta na nakapunta. Maging propeta din yung blessing na matanggap natin, Brother Rex. Malay natin, may propeta na pumunta dito. May mga matutuwid. Kaya, painumin natin ng tubig para kakatanggap tayo sa pagpapala para sa matuwid. Ha? Gusto niya, Brad. Initubig ba? Malay mo, Kape. angel ni Aba yun. Pinainom mo ng tubig, bro. Diba nagdi-disguise yung mga angel ni Aba noon? Malay mo, nagbisita na dyan sa'yo. Hindi mo pala alam. Angel ni Aba yun, inutusan. Pinainom mo ng tubig. Hindi siya makakalusot sa akin, sis. Kasi Discern mo? kinikilala ko mga tao pumunta dito. Ay bro, kung bro. Binisita ka na dyan, hindi mo alam eh. Binisita ka dyan, hindi mo alam. Di siya makakalusot sa akin. Joke lang yan. Mga kapatid, dito na po nagtatapos ang ating chapter 10 sa Mateo. Sana po ay nakakatulong po ito at nakakaano po sa bawat isa sa atin, sa ating mga pananampalataya at sa ating pagpapatuloy sa pagsunod. Makakatulong po sana na sa bawat isa sa atin. At ano po tayo? May meeting po tayo, taga Cebu. Siguro closing prayer tayo. Closing prayer tayo tapos konting tanungan at tapos meeting tayo. Okay, Brother Rex, ikaw na naman. Manalangin pa tayo mga kapatid. Mapagpalang Ama na melikha sa langit at sa lupa, ikaw ang Elohim ng aming mga ninuno. Elohim ka ni Abraham, Isaac at ni Jacob. Ikaw ang Elohim na sinasamba ng mga Hebreo at sinasamba namin. Aba, sa gabing ito, kami ay nagpapasalamat sa aming mga natutunan. Salamat, Aba, sa mga pagkain ng aming espiritu na ipinapakain mo sa amin. Salamat sa kaalaman. Salamat, Aba, na binigyan mo kami ng puso at isip na handang sumunod sa iyong kalooban, handang sumunod sa iyong Torah.
Aba, inihingi po namin ang guide mo sa pang-araw-araw sa pamamagitan ng banal na Espiritu na kami ay mamumuhay sa iyong kalooban, kami ay mamumuhay sa iyong Torah. I-guide niyo po ang aming mga gagawin sa pang-araw-araw na hindi kami makagawa ng kasalanan. Ayaw itugot, Aba, nga among wala nga tiil magalakaw sa kasalanan ug among tuo nga tiil magabuhat og mga kasaypanan. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling diyan lang sa banal mong pangalan, ang pangalan na ibinigay sa bugtong manluluwas aming hari, Misaya Yahawashai, Yada. Yada. Amen. Yada. Ida. Yada.